Yan, muli, I'm your brother in Christ, Roderick De Vera. Ang atin pong subject ngayon na course is Congregate 21 Intentional Discipleship, Organic Church Growth. At last Wednesday, nagkaroon po tayo ng face-to-face meeting or seminar sa Haven of Worship Barroso Compound. And mayroon tayong 40 plus na mga delegates at willing maging intentional sa pagdidisciple. Ang ating mission statement ay merong 4 na letter C for the glory of God. So, call, connect, cultivate, commission for the glory of God. Yung Victory Church, ang gamit po nila ay win, build, send. And marami pong gumagamit nito, hindi lang basta Victory Church. So, they adapted this system din, win, build, send. At sa Saddleback Church naman, pinangunahan ni Rick Warren, know, grow, and go. Know, grow, and go. Sa Life Church naman, know God, find freedom, discover purpose, make a difference. Sa Elevation Church, see what God can do through you. Sa North Point Community Church, know God, grow in faith, serve others, live sent. And meron pang sa Church of Nazarene na nakita ko, belong, believe, become. Sa G12, win, consolidate, disciple, send. And sa Every Nation Church and ministries, engage, establish, equip, empower. Napansin ko din sa Hillsong Church, meron silang know God, find freedom, discover purpose, and make a difference. Kaya sa atin naman, pare-parehas lang din po ang idea, no, na sa umpisa, you have to know God. And sa atin naman, yung calling ni God patungkol sa atin. So call, and then connect. Kailangan ay yung relationship natin, iingatan natin. Ibig sabihin ni patuloy na tayong maging intimate, cultivate, yun yung growing, and commission, yan naman yung sending or sharing. At ang ultimate purpose natin is always for the glory of God. Ang mission statement ng C21 Intentional Discipleship is call, connect, cultivate, commission. Ang vision po natin, multiplying intentional disciples and Christ-centered community for God's glory. So, ang pagdi-disciple natin, nakalagay dito ang isang keyword na intentional. At yung intentional disciples na yan ay kailangan mag-multiply, kaya multiplying intentional disciples. Para makabuo tayo ng isang Christ-centered community. Isang komunidad na ang kultura ay nasasalig sa mga aral ng ating Panginoong Hesus. And again, our ultimate purpose is for the glory of God. Meron tayong tinatawag na growth analogy. At ito po yung mga gagamitin natin sa ating pong pagtuturo. Na kadalasan ang church is often pictured using agricultural or gardening or ecosystem imagery. So God intentionally uses creation to illustrate spiritual life. Sa Bible, tinutukoy sa 1 Corinthians 3:6-9, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. At sa verse 9, ye are God's husbandry. Sa ibang salin, you are God's field. Kaya isang analogy ng paglago o ng church ay gaya ng isang field or sakahan o bukid. And that means cultivation.
Another analogy is God's vineyard. Sabi sa John 15 verse 1 to 5, I am the true vine, ye are the branches. So kung babasahin natin yung context ng John 15, it's all about connection. Na kung hindi tayo nag-abide kay Christ, we are nothing. Na-illustrate din ng isang righteous according sa Psalms 1 na nagme-meditate day and night. Psalms 1:3, to be specific, he shall be like a tree planted by the rivers of water. So that means conservation. Pagpalagi tayong nakasalig sa Word of God. Sowing and reaping naman sa Galatians chapter 6 verse 9. So sabi dito sa analogy ng patungkol sa church, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, whatsoever a man sow, that shall he also reap. So that is a law of compensation. Meron po tayong tinatawag na core values. And let me share. Yung ating core values na intentional. Ayan. Meron po ito sa bago nating flipbook. Yun nga lang may nakita akong flaws kaya inayos natin siya. Pero ngayon dito tinanggal ko na po. So ang core values natin, which is acronym as intentional. Number 1, integrity. We live what we believe. Parang sinasabi na we practice what we preach or we walk the talk. Sa Luke 16:10, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. So this talks about stewardship. Na kapag good steward ka, maganda integrity mo. Kaya lahat dito sa atin na meron tayo sa buhay na ito ay katiwala lang o pinagkatiwala lang ng ating Panginoon. Siya ang may-ari sa lahat. Kaya Lord, naalala ko noong sa panahon ng mga hari pa, ay wala silang sariling lupa. Ang may-ari lahat ng nasasakupan ay hari. And then kung meron man siyang mga mamamayan napapatirahin doon, hindi sila bibigyan ng titulo. Basta binigyan lang ng authority na magstay pero pwede niyang bawiin. O ganun din tayo dito sa lupa. Kapag kinilala natin na ang Panginoong Hesus ang ating Lord o Panginoon, lahat ay kay Master. Master means Lord, di ba po? Ikalawa, nurture. Kung ang I ay integrity, it's all about stewardship. Nurture naman is all about belongingness. We care, we connect, and grow together. John 13:34-35 sabi diyan, by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. So yung belongingness, itinuturing natin dito sa nurture na kailangan ang kultura natin dito ay hindi lang basta patungkol sa akin, sa atin lang, na tila baga ang body of Christ ay nahati-hati. Maaaring sabihin natin merong different parts, but we are not divided. We are all one. Kaya importante sa atin na maturuan tayo sa mga wordings na hanggat maaari ay mag-aalis ng maiisipan mo ng negative ang kapwa mo, lalong-lalo na para bagang nagbibida sila dahil sa isang accomplishment. Ano ibig ko sabihin dito? Halimbawa, may mga pastors akong naririnig, sinasabi nila, alam mo dun sa church namin, lumalago kami. So sila lang.
Meron namang iba, doon sa aming church, nagpapatayo kami ng building renovation. Talagang ah, third floor. So, sa kanila lang. Maaring pwede rin sa isang organization na may maraming local church, sinasabi nung isa, doon sa amin, kahit parehas sila ng organization, doon sa amin, ah, every night ang aming devotion. Tapos every morning naman talagang nire-require namin. So, puro namin, o kaya meron pang isang pastor na rinig ko, yung miyembro ko. So, member lang niya. O kaya, dumadami na yung mga miyembro ko doon sa church namin. So, kanila lang. Hindi ba't mas maganda sa prinsipyo ng isang Kristiyano, yung kultura ng belongingness, which is, pwede nating sabihin na, alam nyo, lumalago tayo doon sa iglesia na pinagkatiwala ng Panginoon. Because, ulitin ko, integrity means stewardship, pinagkatiwala lang sa atin yan, hindi tayong may-ari. Belongingness, meaning, isasama mo yung partner mo in the kingdom para maiwasan yung sometimes parang hindi ka naman, hindi mo sinasadyang magbida, pero sometimes ang dating doon ay parang sa'yo lang, kayo lang, at hindi natin maiwasan yung mga kausap natin minsan na baka nayayabangan sila kahit hindi mo intensyon. Pero pwede palang maiwasan yun sa magitan ng mga salitang tayo, katulad ng, alam mo doon, nag-start tayo ng gawain. So, hindi lang ikaw, hindi lang kayo, isasama mo siya. That's the culture of belongingness. As one body, as partners in the kingdom of God, na pare-parehas tayong tinatawag na co-laborer in God's vineyard. Kaya ang core values natin sa C21 ay iibahin natin. Bagamat madalas nilang ginagamit yon, I'm encouraging everyone dito sa C21 na magkaroon tayo ng core values o yung tinatawag na belongingness. Instead na sabihin natin na nagpapatayo kami ng church doon, tayo ang sasabihin natin. Instead na sasabihin mong yung miyembro ko, sabihin na lang natin na yung tupang pinagkatiwala ng Lord o kaya yung iglesia ng Panginoon kung saan man ikaw naroon. Sabihin natin kung ako'y taga Nueva Ecija, doon sa church na pinagkatiwala ng Panginoon dyan sa Alalay. Dahil biblically, wala namang church ni pastor. Ang nakalagay lang na nabasa ko, Church of God, Churches of Christ, kaya Assemblies of God. So yun yung madalas na nababasa ko. Walang church talaga ni pastor. Ang congregation o pagtitipon kung saan tayo naroon ay kaloob lang ng Panginoon at pinagkatiwala sa bawat isa. Truth sa letter T. Kung sa intentional ay yung letter I is integrity, N is nurture, T is truth. Ibig sabihin ng truth, we stand on God's word or biblical foundation tayo. In John chapter 8 verse 31 to 32, so shortened na ito, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Pag si Jesus ang nagsalita, hindi na suggestion yun. Hindi ka rin niya binibigyan ng option. Kung kinikilala natin si Jesus Christ bilang darating na hari ng mga hari, or currently, siya na mismo yung hari ng mga hari sa mga Kristiyano. Ang word niya bilang hari, hindi nababali. So, hindi ito suggestion, command to. Pwede ring sabihin natin, ito ay promise na hindi na mapapako. Kasi siya na yung napako para sa atin. Para yung pangako niya, hindi na mapako. So, we always stand in God's word.
particularly sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, sabi nga ni Jesus. So, He is the only absolute truth. Lahat ng mga minor, sabi natin, doctrine. So, hindi natin masabing absolute truths yung mga yon because every pastor or every God servant could interpret according to his own understanding. So, ang absolute truth na meron tayo is si Jesus Christ. Letter E is excellence. So, we give our best for God's glory. Colossians 3:23. And whatsoever you do it heartily as to the Lord. Kaya sa C21, ini-encourage natin ang bawat isa na kung bakit tayo kailangan maghanap ng disciple din na i-disciple natin is dahil commandment ng Lord yun. At kung gusto mong sundin siya, you have to continue in His word. Lalong-lalo na din sa word na commission or go and make disciple, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So, part yan na ibigay natin yung best natin para sa kalwalatian ng Panginoon. Hindi dahil sa inutos ng pastor, kundi dahil utos yan ni Jesus Christ. Hindi dahil sa ipina-assignment yan ng cell leader or ng church leader natin, kundi biblical assignment yan. At kailangan gawin natin yung best natin because God gave His best. He is the best giver. So, nararapat lang or worthy talaga o karapat-dapat lang na ibigay natin yung ating best sa best giver. Sa letter N ng salitang intentional is neighbor love. So, we love people genuinely. It's all about love. John 13:34, a new commandment I give unto you, that ye love one another. Kailangan mag-ibigan talaga tayong lahat. Iba-iba man ang ating, sabihin na lang natin, pag-uugali, kinalakihan, prinsipyo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na kailangan divided love tayo. Kailangan united in love in Christ. Kaya kung sakaling titignan natin ng ating kapwa, hindi yung kahinaan dapat ang ma-highlight sa kanya, kundi yung minahal siya ni Lord, karapat dapat mo rin siyang mahalin. Kahit unlovable pa yung kanyang kahinaan, dahil wala naman taong walang kahinaan. Nagkataon lang marahil, yung kahinaan mo at kahinaan niya ay parehong hindi nyo gusto. Pero hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng mag-exist ang pag-iibigan sa kabila ng pagkakaiba. Kaya sa kabila ng pagkakaiba, maaari tayong magkaisa dahil inutos ng Panginoon yan. I give unto you this new commandment that ye love one another. Dahil kung hindi nyo kayang mahalin ng isa't isa, sabi niya dito, ay magiging hindi tayo disciple niyan. John 13:34-35. Because, ulitin natin, by this all men know that ye are my disciples if ye love one another. Teamwork, letter T, ng intentional. So, nasa core values po tayo na ang acronym ay intentional at nandito na tayo sa kalagitnaan, letter T. T means teamwork. Sabi nga ni John Maxwell, teamwork makes the dream work. Kung ano man vision ay binigay ng Lord kay pastor at para sa iglesyang pinagkatiwala ng Lord sa kanya, kung makikipagkaisa o makikiisa ang mga kapatiran at mga leaders, talaga naman walang imposible. Kung sa negative part na nangyari sa Babel, sabi ng Lord, walang imposibleng mapangyayari kapag sila'y nagkaisa. Pero palayo sa Lord at pagsuway naman ng ginagawa nila. Pero sa atin, kabaliktaran, pagkakaisa, dahil yun ang kalooban ng Lord.
Sa John 17:21, na doble dito, tanggalin natin yung isa. That they all may be one. So 17:21 at saka 17:11 ng John. That they may be one as we are one. Ito yung prayer ni Jesus Christ para sa mga disciple, sa mga mananampalataya. The future nung panahon na yung nagpray siya. Pinagpe-pray na niya na kailangan magkaisa tayo. Let us promote unity. Sa C21, kahit iba-iba ang ating minor doctrine, kailangan magkaisa pa rin tayo. Dahil iisa lang naman ang bumili sa atin. Hindi dugo ni pastor, hindi dugo ng founder, kundi dugo ni Kristo. So we have to move as one body para masabi nating meron tayong unity. Unity na kahit may pagkakaiba or diversity, still unity is attainable. Kaya yun yung sinasabi nilang unity in diversity. Letter I, involvement. We are engaged and faithful. So commitment. In Luke 9:23, if any man come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Kaya ang involvement sa pagiging disciple, hindi yan tuwing Sunday or Saturday, Sunday, kundi daily talaga yan. Magiging lifestyle natin ng pagiging disciple. Dahil ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang tuwing linggo. Araw-araw sa bawat sandali. So, kailangan patuloy yung ating pagiging faithful. Hindi lang yung loyalty kay Lord, kundi yung faithfulness natin sa Panginoon. O yung loyalty kay pastor, I mean. Kundi yung faithfulness natin kay Lord. Others first. It's all about respect and honor and service. We value others above ourselves. Philippians 2, chapter 3 to 4. In lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Maraming mga ministers or co-laborer natin sa vineyard ng Lord, dito sila bumabagsak. Hindi porke mas marami yung kanyang degree na natapos or mas mataas yung kanyang profession, sa tuwing kakausapin nila ibang tao, ang tingin nila mas mataas sila sa kanila. Ibig sabihin nun, hindi siya dumating sa lugar na yon para mag-serve. Napunta siya doon para mag-conquer. Hindi masamang mag-conquer. Pero dapat hubarin natin ang ating title. At isuot natin yung pagiging servant tulad ni Christ. Na hindi siya dumating dito para paglingkuran, sabi niya, kundi para maglingkod. Kaya walang tituladong servant ng Lord. Ang title lang na hawak natin na mula sa Panginoon ay lingkod. Hamak na lingkod lamang. So, other first. Kaya maganda pag may practice natin. Talagang ipakita natin sa mga church members na masarap yung hahainan kanila. Pero sometimes maganda rin yung ikaw mag-aabot ng plato sa kanila. Ikaw din yung magsaserve ng pagkain sa kanila. Maganda rin yung ipagtimpla ka ng kape. Gustong gusto ng mga church members yon. Pero sometimes, gumawa din tayo ng paraan kung paano natin din silang mapaglingkuran in a simple way. Others first. New life. We pursue real change. Ibig sabihin yan ay yung transformation. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Kung babasahin natin yung buong verse, di ba, wag daw makipag-conform but be transformed by the renewing of your mind. Kasi nasa mindset naman talaga lahat. Kung ano yung mindset mo, yun din yung living mo. Kung ano yung perception mo,
yun din yung performance natin. So, pag nag-iba tayo ng mindset, naging servant leader tayo, mangyayari yun. Magagawa natin kung ano yung mga ginagawa ni Jesus Christ para sa kanyang mga tupa. So, new life. Accountability. We walk with guidance and responsibility. Hebrews 10, verse 24 to 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kung sa ibang churches, may mapansin kang division and they are provoking na lalo silang ma-divide kasi nagkakampi-kampi. Pero iba yung mindset natin dito. Kailangan i-provoke natin ay kung paano magmahal at gumawa ng mas mabuti pa. Dahil alam natin na accountable tayo kay brother at saka kay sister. Hindi tayo katulad ni Cain na magsasabing, am I my brother's keeper? Kaya yung accountability, unang-unang ilagay natin, hindi lang sa ating kapatiran, kundi dapat sa ating pamilya. Dahil sabi sa Bible, kung sino man daw yung isang lingkod ng Lord na hindi kayang mag-provide sa kanyang pamilya ay mas masahol pa sa unbeliever. Kaya kung meron man tayong di-disciple, number one dapat na i-disciple natin yung mga anak natin. Hindi yung mga church member ang una dapat na gumraduate dito. Ang una mo talagang priority ay pamilya mo. Magulang mo, kapatid mo, tiyuhin mo. Siyempre, mga anak mo. Kung nandun na sila sa age of accountability, accountable ka dyan. Kapag ikaw ang magulang, tas hindi mo sila mailapit sa Panginoon. Kaya I'm encouraging every church members na nais maging disciple, unahin nila i-disciple yung kanilang pamilya. Life multiplication, this is our last. So we make disciples who make disciples. Ang hirap mo kasi nga namang sabing disciple, ang isang disciple, kung hindi siya marunong mag-disciple. Bakit? Sabi ni Jesus, go ye. Sino ba yung ye? Contextually, ang tinutukoy niya dyan ay yung mga disciple na. And teach. Yung salitang teach dito ay mathetes. Kaya sa ibang salin, ang ibig sabihin ng mathetes ay disciple. So, go ye therefore and disciple all nations. Tapos, sa verse 20, teaching them what you observe. No, yung mga ginawa ni Jesus Christ, yun daw ang ituro natin. Yung salitang teaching doon ay didasko o didaskusin. Didasko means to know or yun yung pagtuturo. Yun yung talagang teach. Pero yung dito sa verse 19 na teach, matetes means disciple. I-disipulo nyo. Gawin mo silang disipulo. Maging follower. At lahat yan ethnos. Yung nation na tinutukoy dito, hindi naman yan yung nation na may isang flag o bawat bansa tulad ng Philippines, US. Hindi. Ang nation na tinutukoy dito ay ethnos. Meron silang common language, common culture, at isang community. Kung halimbawa, ang netizen, so isang citizen sa internet, they're already community. We can reach them through social media. Meron ding mga bikers community na ang gamit nila ay mga, sabihin natin, mga motorcycle. So isang community yon. Kung meron kang isang bikers club, so ikaw yung sinasabi na i-disciple mo sila. Kahit sa isang sports, mga basketball, isang community din yan. Sabihin natin mga gamer, mga mahilig sa mobile games. Isang community din yon. Dahil meron silang sariling lingwahe. Hindi ko nga maintindihan minsan yung mga pinagbabanggit ng anak ko pag meron siyang kalaro sa Roblox o kaya sabihin na lang natin ML pero hindi nag-ML yung mga anak ko.
So that's already an ethnos. And we have to disciple them. Habang tumatagal, dumadami actually ang culture or ethnic groups. Kahit mga call centers nga, may sarili din silang mga call center agent, may sarili din silang mga terminologies. So every profession is already a nation or ethnic group. Kaya kailangan, kung nasaan ka, mag-disciple ka. Kung anong profession mo, God is not calling you to go out from your profession. Yan mismo ang ethnos mo. Iniligay ka dyan ng Lord. Kaya magpagamit ka dyan and mag-disciple ka. Pwede kang maging full-time disciple habang nandun ka sa profession mo. It's not necessary na gusto mong mag-alaga ng flock as a pastor, mag full-time ka. Hindi ko sinasabing masama ang mag full-time. Maganda yun. Mas marami kang time. Pero wala na tayo doon sa ganung old mindset na kailangan para magpastor ka, full-time ka. Tandaan natin, ang Congregate 21 is an organic church growth. Ibig sabihin ng organic, we're not considering na pastor ka na kailangan may church building ka o isang lugar na may sinadya mong i-build para doon may gawain. Dahil biblically, organic ang church noon na kahit nasa bahay lang, the church is us, yung mga mananampalatayang nagtitipon. Kaya sa Philemon chapter 1 verse 2, sabi doon, the church in thy house. Hindi yung church building, kundi yung church people. So ito po yung core values natin ng C21 discipleship course. So praise God. Ang next dito, i-discover naman natin paano kang magagamit ng Panginoon according sa iyong color